Samantala, isang kasamahan nila ang biglang sinuntok ng malakas ang aking sikmura. Pakiramdam ko saglit na huminto sa pagtibok ang aking puso dahil hindi ako nakahinga hanggang tuluyan na ako nawalan ng malay. Nagising ako na maramdaman kong mainit at malambot na bagay na dumampi sa aking mga labi. May humahalik sa akin. Agad na pumasok sa aking isip ang nangyari bago ko nawalan ng malay. Sa pag-aakalang ang humahalik sa akin ay isa sa mga lalaking humahabol sa akin bago ko hinimatay. Bigla akong kinalmot ang mukha nito. Narinig ko ang kanyang pagdaing ngunit wala akong pakialam. Patuloy ko pa rin siyang kinakalmot habang sumisigaw ako ngunit di ko na siya muling natamaan pa. Dayuan mo ko! Halimaw ka, lumayo ka sa akin. Nagsisigaw ako habang nakapikit ang aking mga mata. Gianni, calm down. It's me, Zach. Narinig kong pamilyar na boses na yun. Napahinto ako sa pag-atake sa kanya, kasabay ng pagmulat ng aking mga mata. Zach? Sambit ko sa pangalan niya. Agad tumulong aking mga luha at yumakap ako sa kanya na mahigpit. Pansamantalang kinalimutan ko ang mga nakita ko tungkol sa kanya at kay Bettina. Basta ang nararamdaman ko ngayon masaya akong siya ang aking nakita, pagmulat ko ng aking mata at hindi ang mga lalaking yun na humahabol sa akin. Shh! It's okay. You're safe now. Hindi sila nagtagumpay sa masamang binabalak nilang gawin laban sa'yo. Masuyo ang boses ni Zach habang hinahagod ng kanyang kamay ang aking likuran. Hinayaan lang niya akong umiyak sa kanyang mga balikat at hanggang kumalma ang aking pakiramdam. At matapos kong kumalma at saka ko siya pinakawalan mula sa mahigpit kong pagkakayakap sa kanya. Hindi ko napigilang mapatitig sa kanyang kanang pisngi. May marka yon ang aking kuko dahil sa ginawa kong pagkalmot sa kanya kanina. I'm sorry. Hindi ko sinasadyang kalmutin ang mukha mo. Akala ko kasi isa ka sa mga lalaking nagtangkang kumidnap sa akin. Paumanhin ko sa kanya. Umangat ang isa kong kamay. Hinaplos ang kanyang mukha na may scratch mula sa aking kuko. Namumula yun at bahagyang may dugong lumalabas. Nakaramdam ako ng pagsisisi dahil nagawa kong bahira ng sugat ang gwapo niyang mukha. It's okay. Hindi naman ako nasaktan. Ngumiti si Zach para ipakita sa akin na talagang okay lamang siya. Ngunit alam kong mahapdi ang sugat na nilikha ko, lalo na kapag nabasa yun ng tubig. Ayaw lang niyang aminin sa akin dahil ayaw niya makaramdam ako ng guilt dahil sa ginawa ko. Siya nga pala, Zach, paano mo ako nailigtas? Talaga bang di nagtagumpay ang mga lalaking yon sa masamang binabalak nila sa akin? Nag-aalala ako na baka nagtagumpay ang mga lalaking yon, nagawan ako ng masama, ngunit ayaw lang niyang sabihin sa akin sa pag-aalalang hindi ko yun matatanggap. Maniwala ka sa akin, Gianni. I am telling the truth. Hindi sila nagtagumpay gawan ka ng masama dahil bigla akong dumating. Nakangiti ang sagot niya sa akin. Tumingin ako sa mukha niya. Inaalam kung gaano katotoo ang kanyang mga sinabi. Nang masiguro ko nagsabi lang siya ng totoo, saka lang ako tuluyang nakahinga ng maluwag. Pero paano mo nga ba ako nailigtas? Akala ko talaga magtatagumpay sila sa nais silang gawin sa akin. Kung sakaling tagumpay sila, hindi ko nagugustuhin pang mabuhay, Zach. Wika ako kay Zach. Muli, tila nais ko mawala ng mga luha sa aking mga mata nang maalala ko ang pakiramdam habang hinahabol ako ng mga lalaking yon. Takot na takot ako at mas gusto ko pang bumukan lamang ang lupa at lamunin ako kaysa babuin nilang katawan ko. Nang makita ni Zach na nagpipigil ako ng aking luha, kinabig niya ako at muling niyakap na mahigpit. Pinapangako kung kahit kailan hindi na mauulit pa ang nangyaring to sa iyo, Gianni. Pangako niya sa akin. Ramdam ko ang galit sa kanyang dibdib at mas sumigpit ang pagkakayakap niya sa akin na tila ba ayaw na niya akong pakawalan pa. Nang tumawag ako sa iyo, malapit na ako sa area kung saan kita nakitang buhat ng isang lalaki habang naglalakad palapit sa kotseng nakahinto sa gilid ng kalsada kasama iba pang mga lalaki involved sa nangyari sa iyo. Hindi ko nakita ang mukha mo habang buhat ka ng lalaking yon, pero kinatuban ako na ikaw dahil nga nang tumawag ako sa iyo humingi ka ng tulong. At pasalamat ako, sinunod ko ang kutob ko dahil agapan kong may masamang mangyari sa iyo. Nabahag kasi ang buntot nila nang businahan ko sila ng malakas bago ko mabilis bumaba ng kotse para lapitan sila. Basta ka nilang ibinaba ng lalaki sa gilid ng kalsada at tagtakbuhan sila papasok sa kotse nila. Mabilis yung pinandar palayo. Mahabang paliwanag ni Zach kung paano niya ako nagawang mailigtas sa kamay ng mga lalaking yon. Thank you. Thank you dahil dumating ka at ililigtas mo ko. Sinserong pasasalamat ko sa kanya. Pagkatapos sa muntikan ko ng pagkakakidnap, hindi na hinayaan ni Lolo Fidel na umalis ako ng bahay ng walang dalang kotse. Kahit tutol ako, nagpabilis siya ng isa pang kotse kay Zach para daw kapag coding ang kotse ko, may ibang kotse akong ginagamit.
Naisip ko mabuti na lamang at wala rito si Karen dahil nasa bahay siya ng kanyang tiyuhin. Busy kasi ito sa pag-review sa darating na exam, kaya tag-decide ito sa bahay ng kanyang tiyuhin muna manatili. Mas malapit kasi ang bahay ng tiyuhin ito kesa sa bahay ni Zach. Laking pasalamat ko nang pansamantalang nawala sa bahay si Karen dahil walang nanggugulo sa akin. Pero kapag nalaman niyang ginawa ko kay Zach, tiyak uuwi siya rito para awayin ako kahit na hindi ko naman sinasadya ang nangyari. Pansamantalang nanahimik ang aking mundo. Nang may humintong kotse sa tapat ng bahay ni Zach, napasimangot ako. Iniisip ko umuwi na si Karen, ngunit nang kumatok to sa pintuan. At ako nagbukas dahil nasa sala naman ako at nanonood ng palabas sa cable channel, mas lalo ko napasimangot nang makita ko kung sinong dumating. Hindi nga si Karen ang dumating, ngunit mas nakakainis. Ang taong nakita ko sa labas ng pintuan. Anong kailangan mo? Nakasimangot at tanong ko sa kanya. Kumulo ang dugo ko na maalala ko na nakita ko silang magkasama ni Zach ng 2 beses sa loob ng mall. Kahit sinabi ko na sa sarili ko na wala akong karapatang magselos, hindi ko pa rin mapigilan na makadama ng selos. Siyempre, tao lang ako, may puso at damdamin. Marunong masaktan at makaramdam ng selos. Ang swerte mo talaga, Gianni. Nagawa ka pa naming mailigtas ni Zach ng gabing hinabol ka ng mga lalaking estranghero. Sayang at di natuloy ang ginagawa nila sa'yo. Naranasan mo sana na makarating sa Gloria. Nakangising wika niya sa akin na ang tinutukoy tungkol sa nangyari ilang araw na nakalilipas. Anong ibig mong sabihin? Bakit alam mo ang nangyari sa akin? Sinabi ba sa'yo ni Zach ang lahat? Biglang bumigat ang dibdib ko sa kaalamang kinuwento pala ni Zach kay Bettina ang nangyari sa akin. Nagkaroon tuloy ng pagkakataon ng babaeng to na gawin akong katatawanan. Di na kailangan ikwento pa ni Zach ang nangyari sa'yo that night because I am with him. Kaya't nakita ko ang buong pangyayari. Nakita ko kung paano kang hawakan sa kamay ng mga lalaki yun sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan. Lalong-lalo na sa masaselang bahagi ng katawan mo. Nakangising pagkukwento niya sa akin. Bigla akong di nakapagsalita. Hindi lamang dahil sa sinabi niya na kasama siya ni Zach na iligtas niya ako sa mga lalaking yun, kundi lalo sa mga sinabi niya na hinawakan iba't ibang bahagi ng katawan ko ng mga lalaking yun. Hindi lang isa, hindi lang 2, kundi higit pang mga lalaki na nagtulong-tulong na hawakan ako sa masaselang bahagi ng aking katawan. No, hindi totoong sinasabi mo. Walang sinabi sa akin ganyan si Zach. Umiiling na sagot ko sa kanya. Of course, you're not stupid. You know that Zach won't tell you the truth because it's very embarrassing. Nag-aalala siya na baka bigla na lang mag-suicide kapag nalaman mong maraming mga kamay naglaro tumawak dyan sa katawan mo, especially sa maselang parte ng katawan mo. Patuloy ni Bettina sa pagkukwento. Mukhang nag-e-enjoy siyang makita na nalilito, napapahiya at nasasaktan ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sinungaling ka? Gumagawa ka lang ng kwento para maghalit ako kay Zach. Sigaw ko sa kanya. Ngunit sa aking dibdib merong agam-agam na baka nga nagsasabi ng totoo si Bettina. Baka nga itinago lamang ni Zach sa akin ang katotohanan. Dahil ayaw niya ako mapahiya. Poor girl. Bakit di mo siya tanungin tungkol sa totoong nangyari ng gabing iyon para naman malaman mo kung nagsasabi ba ako ng totoo o hindi? O baka tinatago lamang niya sa'yo ang katotohanan para hindi ka mapahiya? Pang-oodyok sa akin ni Bettina. Kahit anong sabihin mo, hindi ako naniniwala sa'yo. Mariin ang boses na sagot ko sa kanya. Really? Well, it's up to you, girl. Nakataas ang kilay na sagot niya sa akin. By the way, nagpunta pa nga pala ako rito para kunin ang jacket ko na nabasa ng gabing yon. Ang sabi kasi sa akin ni Zach ay papalaban muna niya sa kanyang labendera bago niya ibalik sa akin. Pero ilang araw na nakakalipas, hindi pa rin niya binabalik sa akin ang jacket. Kaya tagtungo na ako rito para kuhanin ang pag-aari ko. Binigyan niya ng diin ang salitang pag-aari ko na siguradong hindi ang jacket niya ang kanyang tinutukoy na pag-aari niya, kundi si Zach. Naikuyom ko na mahigpit ang aking mga kamao, ngunit nanahimik lamang ako. Sa pagkakataong to, natalo niya ako. Walang salitang nais lumabas sa aking bibig. Nandito pala kayo, Ma'am Bettina? Ano pong ginagawa niyo rito? Biglang nagsalita si Linda na dumaan sa sala. At nang makita nito si Bettina, napangiti siya kay Bettina. Siya ang nagsasabi kay Bettina, si Linda, para ipaalam sa unang lahat ng mga nangyayari sa bahay na ito. Nagpunta lang ako rito para kuhanin ang jacket ko
at pinalabhan ko kay Zack. Nakita mo ba yon? Nakangiti ang talong ni Bettina kay Linda. Yung pulang jacket bang tinutukoy mo, Ma'am Bettina? Yun lang kasing jacket na pinalaban sa akin ni Sir Zack na mag-isa pagdating niya sa bahay. Basang-basa ang jacket ang binigay niya sa akin. At ang sabi pa niya, ingatan ko raw at wag ihalo sa ibang mga labahan dahil mahalaga raw sa kanyang taong may-aring noon at ayaw niyang magalit sakaling malagyan ng ibang kulay ang jacket na yon. Hindi ko alam ikaw palang tinutukoy niyang mahalagang tao? Siyempre, sino pa bang mahalagang tao sa kanya? Maliban sa akin at sa anak ko. Tsaka paborito kong jacket na yon at di nakakalimutan ni Zack ang bagay na yon kaya't sinabi niya na ingatan mong jacket ko. Matamis ang pagkakangiting sagot ni Bettina. Ang sweet naman ni Sir Zack. Wala talagang tatalo sa'yo pagdating sa puso niya? Nakangiting sagot naman ni Linda. Nag-uusap ang dalawa na tila ba sila lang ang mga tao sa paligid at wala ako sa kanilang harapan. Wait lang at kukunin ko lang ang jacket mo. So, naniniwala ka na ngayon na nagsasabi ako ng totoo? Kung hindi ka pa rin naniniwala, mas mabuting talungin mo si Zack tungkol sa mga sinabi ko sa'yo. Kausap sa akin ni Bettina pagkaalis ni Linda para kuhanin ang jacket niya. Kahit gustong gusto ko siyang takalin, pinigilan ko ang aking sarili. Mas lalo lang ako magiging talunan sa harapan niya kapag ginawa ko yon. Ang ginagawa ko na lang walang paalam, basta ko na lang siyang iniiwan. Pagdating ng gabi, sadyang hinintay ko ang pagdating ni Zack. Gusto kong malaman kung nagsasabi ba ng totoo si Bettina o gawa-gawa lang niya ang pinagsasabi niya sa akin kanina. Bakit hindi ka patulog, Gianni? May pasok ka pa bukas sa school mo? Tanong ni Zack pagkatapos si Zack pagpasok niya sa kwarto namin at tatatnan niya akong gising pa rin. Di pa ako inaantok? Simpleng sagot ko sa kanya. Nasaan nga pala si Pao? Bakit di ko na siya nakikita ngayon? Nasa bahay ni Bettina. Maikling tugon niya. Tila walang balak na palawigin pang topic tungkol sa kanila. Kasama mo ba si Bettina? Nang gabing iniligtas mo ko? Biglang tanong ko sa kanya habang malakas ang tibok ng aking puso. Yes, muli maikling tugon niya. Tila wala siyang balak na magpaliwanag dahil hindi na siya muling nagsalita pa. Are you okay, Gianni? Nagulat ako na ipitik ni Megs ang kanyang dalawang daliri sa tapat ng aking mukha. Kasama ko siya sa loob ng isang restaurant sa isang mall dahil pumayag ako nung niyaya niya akong kumain sa labas. Wala namang pasok kaya pumayag ako. At para na rin mawala ang isip ko kay Zack na tuluyang nawala ng atensyon sa akin. Hindi ko alam kung anong pinagkakabalahan niya dahil busy siya palagi. Madalas mainit ang kanyang ulo at kuminsan nga nasisigawan niya ang mga katulong niya nang hindi sinasadya. Hindi na rin siya natutulog sa salid namin. Parang piniga ang aking puso sa nalaman ko. Sapat na ang sagot niya para makumpirma ko na totoo ang mga sinabi ni Bettina sa akin. Pakiramdam ko marumi ng aking katawan kahit na nahawakan lamang ng mga lalaking yon ang katawan ko. At siguro yun din ang dahilan kung ba't tila iniiwasan ako ni Zack. Dahil nakita niyang maraming kamay ng mga lalaki ang nakahawak sa aking katawan. Are you okay, Gianni? Nagulat ako na ipitik ni Megs ang kanyang dalawang daliri sa tapat ng aking mukha. Kasama ko siya sa loob ng isang restaurant. Sa isang mall dahil pumayag ako na niyaya niya akong kumain sa labas. Wala namang pasok kaya pumayag ako eh. At para na rin mawala ang isip ko kay Zack na tuluyang wala ng atensyon sa akin. Hindi ko alam kung anong pinagkakabalahan niya dahil busy siya palagi. Madalas mainit ang kanyang ulo at kuminsan nga nasisigawan niya ang mga katulong nang di niya sinasadya. Di na rin siya natutulog sa silid namin. Parang piniga naman ang aking puso sa nalaman ko. Sapat na ang sagot niya para makumpirma ko na totoo mga sinabi ni Bettina sa akin. Pakiramdam ko marumi ng aking katawan kahit na nahawakan lamang ng mga lalaking yun ang katawan ko. At siguro yun din ang dahilan kung ba't tila iniiwasan ako ni Zack dahil nakita niyang maraming kamay ng mga lalaki ang nakahawak sa aking katawan. Sa guest room na ginawa niyang kwarto niya na siya natutulog. Mabuti na lang wala ito sa bahay si Lolo. Kinuha kasi siya ni Tita Alon at sinama sa Canada para naman makapagbakasyon ito. Kung nakikita lang sana ni Lolo kung paano ako tratuhin ni Zack, tiyak pagagalitan niyang kanyang apo. Hindi ko alam kung ba't tila palaging mainit ang ulo ni Zack. Palagi siyang wala sa mood kaya't nakakailang nakausapin siya. Di na lang siya nagsabi sa akin kung may problema ba siya sa akin or kung gusto niyang itigil na namin ang ginagawa naming pagpapanggap. Bored ako sa bahay kaya't sumama ako kay Megs na magtungo rito sa mall nung tawagin niya ako. Akala ko malilibang ako kapag sumama ako sa kanya, ngunit hindi pala. Dahil kahit kasama ko siya nakakaramdam pa rin ako ng lungkot.
Di ko kasi maiwasang isipin si Zach kahit sinabi ko na sa aking sarili na dapat kalimutan ko ng anumang naramdaman ko sa kanya. Dalula itong patutunguhan. Sorry, Migs. May biglang pumasok lang sa aking isip kaya di ko narinig ang sinabi mo. Nahihiyang paumanhin ko sa kanya. It's okay, Gianni. Nakangiting sagot sa akin ni Migs. Di ko maiwasang mapatitig sa kanyang mukha. Gwapo naman siya. Mabait. Mayaman. Caring and understanding. He is a perfect boyfriend. Ang mga katangian niyang hinahanap ng mga babae para maging boyfriend nila. Ngunit bakit lahat ng yun hindi ko na-appreciate? Ano nga ulit ang sinasabi mo, Migs? Tanong ko sa kanya sa halip sagutin ang kanyang sinabi. Biglang naging seryosong mukha ni Migs. Hinawakan niyang kamay ko at marang hinalikan ang likuran ng aking palad. Kung sa ibang babae niya ginawa yon, kinilig na nito sa kanyang gesture. Ngunit hindi ako. Wala akong kilig na nararamdaman para sa kanya. Ang sabi ko, hayaan mo ako makapasok sa puso mo, Gianni. Hayaan mo ako maging bahagi ng buhay mo. Hayaan mong tulungan kita sa anumang problemang kinakaharap mo o kakaharapin pa lang. I want to share your burden. Hayaan mong mahalin kita at pasayahin. Be my girlfriend, Gianni. Seryosong mukha na wika niya sa akin. Napatitig lang ako sa mukha niya at di makapagsalita. Pakiramdam ko ibang Migs ang kaharap ko ngayon. Parang hindi siyang Migs na kaklase at kaedad ko, kundi isang Migs na seryoso sa buhay at nakandang tumanggap ng responsibilidad bilang nobyo kapag sinagot ko siya. Ayokong paasahin ka, Migs. Mabuti kang tao kaya magiging honest ako sa'yo tungkol sa nararamdaman ko. Ang totoo may lalaki na akong iniibig ngunit hindi naman niya ako gusto. Pero kahit di niya ako mahal, hindi ko pa rin siya magawang kalimutan. Matapat na sagot ko sa kanya sabay bawi sa kamay ko na nanatiling hawak pa rin niya. Nakita kong paghugot ng malalim mabuntong hininga ni Migs habang marahang tumangu-tango. Akala ko susuko na siya sa akin pero hindi pala. Kung hindi ka mahal ng lalaking mahal mo, bakit di mo subukan na makipagrelasyon sa akin, Gianni? Kapag hindi mo pa rin ako natutuhang mahalin habang may relasyon tayo, hindi ko na ipipilit sa iyong aking sarili. Bigla ko napaisip sa kanyang sinabi. Sa tingin ko, tama siya. Para makalimutan ko si Zach, dapat ako makipagrelasyon sa ibang lalaki nang sa gayon hindi lamang siyang iniisip ko.